Alam natin na ang mundo ng cryptocurrency ay punong-puno po ng excitement, pag-asa at syempre stress. Pero isang nakakatuwang makabuluhang obserbasyon ang bumalot po sa XRP community. At ito yung yan, sabi rito is parang nakakatanda raw ang paghuhudol or paghuhold kay XRP. Isipin mo ito. Isang buwan ng pag-check sa presyo ni XRP ay parang 3 buwan daw sa tunay na buhay. Ayon po sa mga masugid na taga-suporta nito. Pero totoo nga ba? Yan. Totoo kaya? O isa lamang itong biro na mula sa mga pagod at sabik ng kumita? Kaya sa video na ito ay pag-usapan po natin kung bakit kahit may 350% na 1-year growth sa XRP ay marami pa ring investors ang nai-stress at tila tumatanda ng mas mabilis. Pag-uusapan din natin kung bakit hindi pa rin niya nababasag ang kanyang all-time high at kung ano po ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang kalagayan ni XRP. Pero bago po yan, ay pakibasa na lamang po pala muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, unahin po natin ang kasalukuyang performance ni XRP ngayon. Ayon po sa pinakabagong data or latest na data ay si XRP ay nasa presyong $2.19. Yan, kanina is nasa $2.2 po siya. Yan, $2.2. At yan, tumaas po naman po siya ng 2.2% sa nakaraang 24 oras. Pero bumaba naman siya ng 8% sa loob ng isang linggo. At kahit may malaking improvement sa nakarang taon, meron po siyang 350% na growth. Yan, to be exact, nananatili pa rin siya sa 43% na mas mababa kaysa sa kanyang all-time high na $3.84. At ito po ay naitala or nakamit niya nitong nakalipas na 7 taon or last 7 years ago. Sa madaling salita ay kahit may konting paggalaw pataas sa XRP, hindi ito sapat para mapawi ang pangamba ng mga matagal nang naghuhudol. Yan, naghuhudol or naghuhold. Yan, ito po yung tanong na interesting na tanong dito na gusto nating malaman. Totoo ba talagang nakakatanda ang pag-i-invest kay XRP? Yan. Isa po sa mga prominent voice or prominenting bosses sa XRP community ay itong si Ginoong Max Avery. Yan. At siya po yung nagsabing ang isang buwan ng pag-check ng presyo ni XRP ay parang 3 buwan sa totoong buhay. Ang ibig niyang sabihin po rito ay emotionally draining daw ang journey ng mga loyal XRP holders. May ibang nagkomento pa na parang nakaka-ulcer daw. Yan, nagkaka-ulcer na sila sa kakahintay. Yan, ang tindi po niyan. Nakaka-ulcer ang paghintay. Baka siguro hindi sila kumakain. Yan, dahil sa kahihintay. Isa po sa mga sumang-ayon dito ay si Ginoong Eduardo Farina, ang founder po ng Alpha Lions Academy. Ayon naman po sa kanya ay buti raw at natutunan na niya ang leksyon noong taong 2021. Kundi ay gray na. Yan, kulay gray na raw ang buhok niya ngayon kung hindi po niya natutunan yung leksyon na yan. Ganito po kalalim ang epekto ni XRP sa emosyon ng kanyang mga taga-suporta. At kung iisipin natin, hindi ito malayo sa katotohanan. Kapag araw-araw mong tinitingnan ang chart, kada dip at saka pump ay parang roller coaster ride na hindi mo alam kung saan ito titigil. Yan po yung mga aktual na tweet ni Ginoong Max Avery at saka Ginoong Edo Farina. Ayan. Ngayon is bakit hindi pa rin po nababasag ang all-time high ni XRP? Isang malaking tanong na bumabalot sa isipan ng marami ay bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin umaabot si XRP sa kanyang peak price na di tulad ng ibang mga coins. Ayan.
Ayon po kay Ginoong James Patrick Holman, isa na rin po siyang crypto analyst, ay hindi pa raw nakakamit ni XRP ang bagong high simula nung taong 2018. Samantalang sina Bitcoin, Ethereum at saka iba pang mga altcoins ay ilang beses nang bumalik at lumampas pa sa kanilang dating all-time high. May nagsasabi pa nga na baka naabot na ni XRP ang peak niya para sa cycle na ito nang tumaas siya sa $3.40 nitong nakalipas po na buwan ng January ngayong taong ito. Pero may pag-asa pa rin. Ayon po sa ibang analyst tulad ni Ginong Egrag, may posibilidad daw na umabot pa si XRP ng $24 ngayong taon. Si Ginoong Davinci Jeremy naman, isang kilalang Bitcoin analyst, ay may kaparehong pananaw. So ang tanong, pangarap lang ba ang $24? O baka naman realidad na yan kung tama ang timing natin? Ngayon is, paano naman po nakakaapekto ito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors? Ayan. Una, maraming Pinoy ang naghahanap po ng tinatawag na next big thing. At dahil po kay XRP ay may reputasyon, ayan, legal battles at saka massive partnerships, marami po sa atin ang umasa na siya na nga ang ticket papunta sa financial freedom. Pero dahil po sa mabagal niyang pagkalaw, marami na po ang nadidismaya. May mga Pinoy investors na nagkuhudol kay XRP simula pa noong taong 2017 na ngayon ay tila pagod na, pero patuloy pa rin pong umaasa. Yung iba nag-resign na po sa trabaho, nagbenta ng lupa o umutang para lang makabili ng XRP. Ang iba naman ay gaya ng sinabi ng ilang international holders ay kumuha na po ng side gig or part-time job para lang makaya ang stress habang hinihintay ang pagtaas ni XRP. Ang emosyonal na epekto ay hindi po biro. Kapag lagi mong tinitignan ang presyo at hindi po ito gumagalaw or bumabagsak pa, nagkakaroon ka ng FOMO, anxiety, o minsan ay nawawalan ka ng gana sa crypto. Ayan, entirely sa crypto. Ngayon is, ano po ang dapat nating gawin bilang mga Pinoy crypto investor? Yan, particular po dito kay XRP. Yan, sa gitna ng lahat ng ito ay ang dapat nating gawin ay nakadepende po sa strategy natin. Kung long term ang plano natin at naniniwala po tayo sa utility ni XRP sa cross-border payments, baka sulit pa ring hawakan ito. Pero kung nakikita mo na mas maraming opportunities sa ibang coins, baka panahon na para mag-reallocate ng assets. Importante po na maging honest po tayo sa ating sarili. Hindi porket matagal na po nating hawak ang isang token ay kailangang hawakan pa rin natin ito habang tayo ay stress na. Ang disiplina po sa emosyon ay kasing halaga ng disiplina sa pera. Yan, bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, totoo po ang sinasabi nila. Hindi lang si XRP ang nakakapagpa-stress, kundi halos lahat ng crypto kapag mali ang iyong mindset. Pero si XRP ay may unique case dahil sa haba ng panahon na nasa spotlight po siya, hindi pa rin niya nababasag ang kanyang potensyal. Ang pinakamahalagang bagay na dapat po nating matutunan ay ang crypto investment ay hindi po sprint kundi marathon. Ayan, patagalan, or hindi po pabilisan kundi patagalan. Hindi ito laging pataas, at kung sa bawat araw ay iniisip mo kung kailan kayayaman, baka mas lalo kang tumanda ng hindi mo namamalayan. Kaya ang payo ko po ay alamin po natin kung saan po tayo komportable, kung saan po tayo masaya, at kung paano po tayo makaka-invest na hindi nasisira ang ating peace of mind. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito, mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.